Jerome, Yes, sir. so itong second episode mo, pwede mo bang ikwento yung nangyari sa'yo? And yun nga, galing lang ako dun just last month and alam ko yung gaano ka-dangerous talaga yung nangyari sa'yo. And most importantly, gusto ko sana marinig kung anong mga plano mo after retirement. And lalo na sa mga wounded soldiers na nandiyan ka na naman, nagli-lead. Yes, sir. Okay. Yes, sir. February 2016, during our combat operation against the BIFF doon sa Maguindanao, particularly sa Dato Salibo, Maguindanao. Division operation po kasi yun, sir. Talagang isang buwan na kami na nakikipagbakbakan doon. Araw-araw may enkwentro talaga. Araw-araw may putukan. Parang hindi talaga pwede na bawat minuto ay walang putok doon. Kaya masasabi mo talaga, sir, na talagang yung hostility at saka yung presence ng kalaban ay nandoon talaga. At presence ng mga IEDs na nandoon. So, during that time, sa pagkatapos ng mga encounters doon sa paligid ay dadako po ako dito sa nung nangyari sa akin. So it was March 2 na nang nangyari yon. March 2 2016. So may isang abandon na bahay, sir. Amin na kumpanya ang na atasan na mag-clear nung bahay, ng abandon na bahay na yun. So bago namin pasukin ay ni-recon fire muna. May artillery fires, may indirect tsaka direct fires para ma-clear kung walang mag-retaliate ay walang kalaban. So walang gumante kaya pinasok namin. But the air distance is mga 1 click, mga 900 meters, something like that. And yung terrain muna, Jerome. Yung terrain, para sa mga hindi familiar sa Barangay T. Yes, sir. Yung terrain sa Barangay T, marshland po siya. Ibig sabihin talagang pawas yung area doon. Alam mo yung, pero nung time namin medyo medyo natuyo-tuyo siya kaunti kasi papasok na yung summer noon eh. So, pero basa pa rin yung lupa. Kaya open terrain talaga sa sir. Yung cover mo lang doon, maghukay ka. Maghukay ka dapat kasi kami may mga pala na dala sa yung squad na ang platoon namin, may dalang pala yan para doon kami maggawa kami ng paxhole at doon kami magtulog sa para kung may may enkwentro, may mag-harassment ay safe kami doon sa sa butas na ginawa namin. So yung terrain talaga, sir, yung air distance pagkagaling ka doon sa may kalsada na kahit nasa Butilin Bridge ka doon, kung titingnan mo yung napakalawak, sir, napakalawak na yung peripheral vision mo, hindi mo na makikita yung siyempre hindi mo na makita ang tao. Siguro yung air distance niya siguro mga 10 kilometers. Yung yung dead end ng vision mo doon sa yung vision mo doon sa mga nipa, kamanipaan. Tapos yung nipa doon, sir, hindi basta-bastang nipa. Grabe katutulis ng ng tinik na tag-isang dangkal na na pagka malingat lang gano'n na matutusok yung mata mo or yung katawan mo. Talagang matalim talaga, sir. Parang karayom Parang karayom siya na talagang sobrang talas, sobrang tulis. So yun yung yung terrain doon, sir, na meron din siyang irrigation kasi yung purpose namin doon, sir, is to reinforce doon sa irrigation project na ginagawa dredging project na ginagawa ng ating gobyerno. Ang backhoe doon ay sinunog ng kalaban kasi ayaw nila ng development doon kasi para hindi sila
agad-agad mapenetrate doon sa loob ng Barangay T. Sina Sir Subihana pa noon ng brigade commander nyo, di ba? Brigade Commander Sir, si Sir Subihana noon. At si Sir Browner noon ay CS. Sa 6ID. 6ID. Po. So, yun po sir yung terrain po doon. May mga bahayan pero may school. May school din doon sa may Barangay T sa City of Balas. Sa aming mismong may school din doon na abandon na. May mga mosque din, may mosque din doon. So, pero nasa marshland yan siya sir na nasa gitna ng ng marshland. Medyo may island lang doon kaya natayo nila yung school. Pero yung kasi, yung Barangay T, hindi siya nasa loob ng SPMS box. Pero in and out yung mga kalaban doon dahil nandun sila sa Barangay Kitango. Oh, yes. Nandun sila sa Barangay Dapyawan. In and out lang sila doon. Yan yung parang, kung isipin natin, yan yung ground zero ng terorismo ng mga panahon na yon. And yung pinangyarihan nung kay Captain Hakuba na pagsabog, ito yung mga tinuruan ni Marwan. Yung si Marwan yun yung tinira ng SAP 44. Yes. Na yan yung nagturo na napakadaming bomber diyan. Kaya tad yung IED. Yes, sige sir. Nga, so balik tayo doon sa kwento room kung paano cleaner nyo yung yes, sir. Yung bahay, abandon na bahay. So, bago kami mapuntahan yung bahay na yun, sir, ay hindi na kami dumaan sa sa Pilapil, kundi doon na talaga kami dumaan sa tubig, sa irrigation na talaga kami dumaan. Kasi expected na talaga namin na may mga IEDs na nakatanim, sir. Kaya talagang sa tubig na kami dumaan. Tapos ang first platoon led by Lieutenant Ambunon at yung aming CEO, si Sir Olabe, na sa headquarters company. At ako yung nagdumadala sa second platoon. So, pag-approach ni Lieutenant Ambunon doon ng first platoon doon sa bahay, nasabugan na yung lead scout tsaka yung guide. Kaya wagam kagad sila doon. So, ngayon, di-track kami doon sa Pilapil, hanap ng cover. So, siyempre mahaba kami, naka-file formation. So, di-track. At merong puno ng niyog doon ako sumandal. At sa likod ko, merong nakita yung aking tropa ng IED din. Sabi niya, sir, may IED dito. Sabi ko, radyohan mo yung AOD at papuntahin mo dito at ipa-recover mo. Ipa-recover natin. Pagdating ng AOD, sabi niya, sir, forward kayo konti at re-recover namin, baka sumamog, madamay pa kayo. Kasi sila, may protection naman sila. So, nung pag-forward ko, kasama itong platoon sergeant ko na dito sa kaliwa ko, nag-uusap kami ni CEO, nakahinto ako ganun. Si CEO mga nasa 20 meters na nag-uusap kami. Sabi ko, sir, pinaforward ako ng EOD. Ganun. Sabi niya, sige Bok, wag na, sabi mo, advice mo ng tropa na wag na nga kalat-kalat dyan. Sabi ko, yes sir. Siyempre, tinitingnan ko po yung dinadaanan ko, yung kung baka may indication na may mga wire, may indication ng bomba. Ang akong platoon sergeant na dito nag-overtake dito dumaan sa kaliwa ko, siya yung nakaapak nung trigger ng IED na nakabaon dito sa harap namin na 1 meter lang sa harap namin sa mga graba kasi ginagawa yung bahay sir yung graba na inaayag doon nakabaon sa grabahan. Sa graba. Ngayon nung pag-apak niya, automatic pressurize kasi sir pagka-apak mo na kaagad ang sabog na kaagad. No, so mga 1 meter lang namin sa kanya putol yung paa niya. Putol yung kanang paa niya. Tapos sa akin, mata yung napuruhan sa akin, sir. Pero marami akong, sir, akala ko ito, putol dito. Akala ko ito, putol din ito kasi may tama din ako dito. Tapos maraming, dito, may Bible pa ako dito nun sa aking, aking bandoler. So, pagsabog, sir, talagang
yung mga tropa nandun sa nag-cover fire kasi yung ano pala, yung mga kalaban ay mga nasa 200 to 300 meters lang. Kaya volume of fire talaga, sa talagang grabe yung volume of fire na yung hinagpis ng tropa na alam mo yung grabing galit na galit sila sir na alam mo parang gusto na talaga nilang tapusin yung gera. Rasapin o ano. Oo, tapusin na sana pero wala, nandyan pa rin sila sir eh. Talagang tapos nakita pa nila na ang opisyal nila ay natamaan. Kaya grabe yung hinagpis talaga ng tropa sir na talagang yung lahat ng mga baril nagsiputukan eh. Na parang gusto lang akong ipagtanggol na tamaan ako. Kaya para hindi kami malapitan ng kalaban, return fire sila hanggang sa hindi sila makalapit. Kaya kami naman ay inextricate. Lumuhod ako noon sir, lumuhod ako at tumawag ako sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, iligtas niyo po ako dito. Mga 5 seconds lang, pinuntahan ako ng aking tropa. Sabi niya, sir, ibak ka namin. So kinuha yung gamit ko, baril at umatbots lahat. Tsaka inextricate ako from Kailing Zone doon papunta ng TCP. Kasi yung bumalik kami doon sa TCP namin, pero hindi pa yun yung pinaka-TCP namin. In-applyan ako ng first aid doon at nandun din yung classmate ko na si Lieutenant Balyado po noon. Hindi yung chopper sir, hindi makapagtawag ng chopper, hindi pa siya makalapag-lapag kasi talagang binabanatan din siya ng kalaban. Tapos huli na lang namin nung last day ko lang nalaman sir na pagtawag ni Major Balyado sa akin na Bok, sabi niya, yung dinaanan nyo nang nai-extricate ka, mga 10 sako ng IED yung na-recover namin doon. Grabe yun ah. Sumuntikan ka. Wala ni isa sir, wala kaming naapakan sa biyaya ng Panginoon. Dinaanan namin papunta doon sa chopper. Grabe yun ah. So talagang biyaya lang ng Panginoon talaga sir na hindi naapakan yung mga yun. Kundi talaga ano yun eh. I mean, tangke nga pinapataob ng mga IED nila eh. How much more kung tao lang. So pero yung nangyari sa yung pagsabog noon Jerome sa'yo, anong feeling ng kasi grabe yung talagang nagpagrabe kasi sa'yo eh, di ba? Yung nagpagrabe doon sa tama sa'yo, di ba? Yes. Anong feeling mo nung first 1 minute, boom? Tumba ka? Actually, hindi ako pagsabog ko nun sir, na step backward ako ng mga 3 at lumuhod ako ganun kasi may firefighter eh. May firefight. Para lumiit yung visibility ko sa kalaban. Lumuhod akong ganun. At nag-inhale exhale ako ganun. Sabi ko, parang wala namang tama yung dibdib ko. Parang wala mang singaw na sa akin. Pero nararamdaman ko, sir, na naliligo ako ng sarili kong dugo. Sir, naghihilamos ako ng dugo ko dito. Kasi dito lahat, sir, yung puno ng, nung pagsabog ka, lahat sa, pinanghilamos ko lahat ng mga graba doon. Graba. Kaya, yung feeling ko noon, sir, ay talagang una-una, tumawag ako sa Panginoon at naisip ko yung pamilya ko na sabi ko, paano na ito? Pero hindi naman ako sir nag-isip noon na mabubulag ako noon. Akala ko puwing lang. Ito yung akala ko naputol yung kanang braso ko at kanang kaliwang binti ko. Kasi tinornike nila, hindi ko nararamdaman sir eh. Manhid na to, akala ko putol na siya. Tapos nakapikit lang ako all the way na hanggang sa na-extricate kami sa sa chopper hanggang sa nakalapag po kami doon sa Camp Siongco Station Hospital. Doon ako na nilapatan na ng mga ng gamot. At ang pagkadating ko doon sir sa Camp Siongco Station Hospital, hindi pa ako ma-operahan kasi si Mrs. ko inintay kay may consent pa daw sa kanya kasi tatanggalin tong kanang mata ko.
So, March 2 ako natamaan, March 4 pa dumating yung misis ko kasi naghanap pa siya ng pamasahe noon sa Kalinog at nag-connecting flight dito Manila to Cotabato. So, pagkadating niya doon na operahan ako, sabi niya pa, tinanggal na yung kanang mata mo. Sabi niya. Kanang mata. Kanan, sir. Sa kanan. Sige nga, medyo ito kasi yung naging, kasi magiging tanong ko, yung process nyo mag-asawa, ano nyo tinanggap yung mga pangyayari after that eh. Sige nga, ikwento mga Jerome, yung nga, dumating si misis mo, so, yung anong nangyari, ano yung decision point nyo mag-asawa? Although wala man kayong magawa, di ba? Medical procedure siya eh. Pero napakabigat eh, di ba? Sige nga, ikwento mo nga yung sa inyo mag-asawa ng mga panahon na yun. Nung nasabugan na ako, sir, ay hindi pa, nung tinawagan ng unit ko yung asawa ko, ay sabi ng unit ko, ay, ma'am, alam mo ba na nangyari kay sir? Diba? Grabe yung kaba ng asawa ko. Sabi niya, sabihin mo na diretso, patay ang asawa ko, buhay. Sabi ng asawa ko. Sabi niya, buhay po naman si Sir Ma'am at may nasabugan lang siya ng IED. Kailangan ko pumunta dito. So yun, umanap siya ng paraan ng bumasahe para makapunta ng Cotabato. Pag lapag niya doon, sir. Kasi itong kanang mata ko, sir, through intro, nung pagsabog ay talagang natamaan talaga siya ng shrapnel, sir. Kaya basag talaga, wasak talaga tong kanang mata ko. Kaya yung eyeball talagang hindi na talaga mapakinabangan. Kaya yun yung desisyon ng doktor na tatanggalin na lang. Kaya nung naoperahan ako sa Cotabato Hospital, sabi ng misis ko, sabi niya pa, tinanggal na yung kanang mata mo. Sabi niya sa akin. Akong tao, sir, positibo kasi ako eh. Sabi ko, okay lang yan. May kaliwa pa naman eh. Sabi ko sa kanya. Hanggang sa naiba kami dito sa Biluna ng March 8. Pagdating sa Biluna, mga March 31 ako na operahan, ditong kaliwa naman, vitrectomy. Yung kaso pa lang ng mata ko dito sa kaliwa is retinal detachment. Yung likod ng mata po natin, yun yung na-detach. Kasi sa pressure ng bomba, hindi siya natamaan ng shrapnel, but yung impact, yung pressure ng yung shockwave ng bomba, yun yung nakadetach ng aking retina, sir. Sabi niya pa, hindi na daw ma-restore yung kanang mata mo kasi malaki daw talaga yung sira. Kanan o kaliwa? Kaliwa, sir. Kaliwa. Malaki daw talaga sira ng kaliwang mata mo. Sabi niya. Nagpakatibay pa rin ako, sir. Positibo nga ako eh. Pero kahit positibo ka. Sabi ko sa kanya, okay lang yan. Buhay pa naman eh. Sabi ko sa kanya, sir, kasi ayaw kong mag-isip siya eh. Ayaw ko anak na ba kayo nun? May 2 anak na po kami nun, sir. Talagang, siya, sir, na siguro, naiisip niya rin na paano na yung pamilya namin. Kasi wala na akong kita paano na ako matuloy sa serbisyo. Pero, sir, after nung pagkasabi ko noon, pagka ako na lang sa kwarto ko, grabe yung hagulhol ko, sir, sa unan ko. Talagang lumural talaga ako, sir, na-depress talaga ako, sir, na mga 4 na buwan doon sa kwarto na umabot sa punto ng buhay ko. Actually, sir, na gusto ko na rin tapusin yung buhay ko, sir. Dumating ka sa ganun? Yes, sir. Na pumunta ako doon sa 7th floor, sir, na doon kasi, sir, yung yung roof deck eh. Sa biyaya ng Panginoon, sir, hindi naman tuloy. At nandun din yung kapatid ko na na-advisean din ako, ni Giovanni. Kaya din ako, sir. Nag-isip din ako na kung hanggang sa umabot ng August 2, nanalo si President Duterte 2016. Bumisita siya doon sa mga wounded, sir, sa Biluna. At isa ako sa mga binisita niya doon sa Heroes Ward. At doon kami nagtagpo, sir, at naging emotional yung pagtagpo namin doon.
Isa lang yung sinabi ko sa kanya, sir. Sabi ko, sir, gusto ko pa maglingkod sa bayan, sir. Sabi ko, paano na? Sabi niya, huwag kang mag-alala. Marami akong programa para sa inyo. Sabi niya. Hanggang sa inimbitahan niya kami sa Malacanang mag-dinner during the National Heroes Day 2016. At sinabi niya sa akin doon na, sabi niya, don't worry, Jerome. I will reinvent you from being a soldier with sight to without sight, but still functional. Yun yung sinabi niya sa akin. Sir. Kaya, naging malakas yung loob ko, dumagdag yung lakas ng loob ko na magpatuloy. Kasi may isang presidente na tutulong sa akin na positibo na nagbigay ng pangako sa akin na tutulungan ako. Kaya hanggang sa dinoble yung sahod noon 2017 hanggang sa inassign niya ako doon sa pinag-aral niya ako, sir, sa isang computer school for the blind, sir, sa New York. New York, Cubao lang, sir. Cubao. Tapos, nung natapos ako doon, sir, ay inassign niya na po ako ni then Secretary Lorenzana, sir, sa DND, holding the project Kapagdaka. Kapagdaka is the project of DND for soldiers with disability. Ako po yung ginawang project officer po doon. So, I lead the project for 7 years from 2017 to 2024. Ganon? Kasi napakadami nyo nun, Jerome. Ang daming, daming Marawi veteran. Ang dami nun. Ang dami nung wounded, ano na yan. Sige nga, ikwento mo yung naging mundo mo na nung nililid mo na sila. Yung grupo na yun. Yes, sir. Ngayon, sir, nung nasa DND na po ako, very challenging kung ano yung gagawin ko doon sa DND. First day ko sa office, sabi ko, paano kaya ako maging functional dito? Wala na akong nakikita, paano kaya ako makakapagtrabaho dito? Yung napag-aralan ko doon sa sa Computer School for the Blind, talagang nag-aral ulit ako. Sabi ko, kailangan ko talaga 'yon. Kailangan ko talaga para maging functional ako, para maging productive ako. Nag-retake ako, sir. Nag-retake ulit ako. Nagpaalam ako sa DND, sir, mag-aral ako ulit. Mag-aral ako ulit ng computer. Hanggang sa nagamay ko, sir. Hanggang sa nagamay ko, ang isang binigay lang sa akin, sir, doon sa DND, yung libro ng Kapagdaka. Sabi ko, Kapagdaka? Kapagdaka. Kapagdaka stands for Kapakanan at Gabay sa Dating Kaanyuan. Okay. Yun yung project ng DND for Soldiers with Disability. Okay. Yung ginagawa po nito, sir, ay nagkakandak ng mga... kasi yung libro nga po na binigay sa akin, sabi niya, ito ang Kapagdaka. Libro. Sabi ko, paano ko ito mabasa man? Wala mo na. So, yung ginawa ko, sir, pumunta ako sa Resources for the Blind, dyan sa Cubao. Sabi ko, ma'am, paano ko ba ito mababasa? Sabi niya, dali mo dito at i-convert natin sa PDF at i-convert natin sa Word para mabasa mo ng computer mo. So, kinonvert, sir, isang libro. Isang libro kinonvert. So, yun, nabasa ko siya. Nabasa ko yung lahat ng mga laman ng Kapagdaka. Uy, ito pala yung Kapagdaka. Napakaganda ng project na ito for soldiers with disability. Nagkakandak ng mga livelihood training, nagkakandak ng mga skills training na para makapagpatuloy pang isang sundalo sa serbisyo, nagmimigay ng mga wheelchairs and other assistive devices at nag-gift giving every December sa Biluna at saka sa AJH. Sabi ko, okay ito. Sabi ko, dapat ma-expand pa, mapaigting pa o mapalawak pa. So, ngayon, yung ginawa ko, sir, kunti lang din kasi yung pundo ng office. Kaya, yung ginawa ko, nag-coordinate ako sa mga government agencies. TESDA, Department of Agriculture, sa mga stakeholders na nag-coordinate ako sa Latter-day Saints Charities, para mga wheelchair. Doon ako
Sila yung mga nag-donate ng wheelchair sa Wheelchair Project Foundation, sa Makati Medical Center Foundation, sa Physicians for Peace Foundation. Lahat ng mga pwedeng posible na ano sir, kasi yun yung sabi ko kanina sir nga, pagka may puso ka sa ginagawa mo, maghahanap ka ng resources para ma-comply lang, hindi ka makukontento doon sa inabutan mo lang na opisina. Pero na-regain mo na yung sense of peace and energy mo by the time. Yes sir. Hindi ka na wala nang depression. Wala na yun sir. Wala na yun sir. Ang sa biyaya ng Panginoon ay na na ako nun sir. Nandun ako sa stage na paano gawin ito. Paano ako maging productive dito kasi challenge ni presidente sa akin maging functional. Sabi ko kasi positibo nga si presidente na maging functional ako despite of my visual impairment eh. Kaya ako pa kaya na akin na ito. Kaya talagang nag-aral talaga ako sir. Pinag-aralan ko talaga kung ano yung makakatulong sa akin. Hanggang sa hindi man sa pag-aangat ng sariling bangko sir. 2020 sir. Hinirang ako ng isang Best Military Officer of the Year doon sa DND. Talaga? Yes sir. Mga kalaban ko doon sir na mga Lieutenant Colonel, Major at saka Kapitan. Teniente po ako noon, ako yung naka-junior. Pero ako yung na awardan ng Best Military Officer of the Year. Kaya pagka gagawin mo lang talaga yung trabaho mo, reward will follow. Yun yung sabi ko kanina. Kapag may puso ka lang talaga sa ginagawa mo. So, yun yung service na just do your job and award or reward will follow. So, tapos sir, nung 2017, pumutok yung Marawi. Pumutok yung Marawi. Nung pagputok ng Marawi, lahat ng mga nawundid doon sa Marawi, ako yung nag-assist sa kanila na may mga wheelchair sir, may wheelchair pa ba? So nag-coordinate ako sa Latter-day Saint na ma'am. So more or less sir yung napamigay namin na wheelchair na through may coordination doon. More or less mga nasa 400 wheelchairs lahat eh. Na including yung mga civilian kasi sa Guimaras nakapag-donate din po kami doon ng more or less mga nasa 80 wheelchairs eh. Doon sa sa mga kababayan ko doon sa Guimaras. So kasi kaya napasalamat nga sila na sabi ko pasalamat kayo at nabulag ako. Kasi kung hindi ako nabulag, hindi kayo nagkaroon ng wheelchair. Bigla nila. Naman na. sabi nila, sir salamat at nabulag ka. Ang bihira. Grabe naman yan. Kidding aside, sir. Kidding aside. Nung 2017 nga na pumutok yung Marawi, sabi ko kailangan talaga ito ng mga tropa, lalo ng mga Scout Ranger, sir. Pumunta doon na nabigyan ko doon ng mga livelihood training doon sa 1st Scout Ranger Regiment kasi yung kapag daka umiikot-ikot lang dito sa loob ng NCR, AGH, HPA, tsaka sa Biluna. Diyan lang sila, at tsaka doon sa Nasugbo, Batangas, kasi nandun yung Agricultural Livelihood Training Center ng Kapagdaka, doon lang sila pa ikot-ikot. Ngayon, sabi ko, kailangan ng PAMO ito. Kailangan ng mga ng mga major units ito. Kaya yung first PAMO na nakatikim ng Kapagdaka, sir, ay yung 1st Scout Ranger Regiment. Dinala ko doon, maraming mga tropa doon na turuan natin ng computer training kasi sabi ko, ako nga, natuto nga ako na mag-computer. Nagawa ko nga na mag-computer na wala na akong nakikita. How much more itong putol itong paa nito? O putol lang yung kamay nito? O bali lang itong kamay nito? May mata pa ito eh. Ibig sabihin, kayang-kaya niya rin itong kaya pasalamat sila sir na may computer training doon yung nakandak sa kanila. Kaya nagamit na nila sir, naging encoder sila sa kanilang opisina at talagang gamit nila din nila doon sa pagtatrabaho nila sir. Hanggang sa yung iba ay nabigyan natin ng wheelchairs at iba naman ay yung mga due for retirement naman sir ay nagkandak tayo ng mga livelihood training, mayroon doon na mushroom training at mayroong mga agricultural livelihood training sir, may fish farming, lahat ng mga gusto nilang sir,
livestock, poultry, yon na conduct natin sa kanila lahat doon. Kasi based on our survey, sir, 70 to 80% of wounded soldiers or soldiers natin ay will go back to their land and cultivate their land. Ngayon, yun yung isa sa mga nag-pick sa aking vision, sir, na sabi ko, pagka mawala itong kapagdaka o pag mawaalis na ako sa kapagdaka, mahihinto na rin itong ganitong mga project. So kailangan dapat merong organization na kahit na civilian na itong mga sundalo ay nandyan pa rin ang isang organization na tutugon at tutulong sa kanilang mga pangangailangan. Okay. Kaya, so ito, Jerome, ito yung second episode ni Captain Hakuba. Ang third episode niya, ito yung plans for retirement niya, and ito yung nangangailangan siya ng tulong natin. Yung third episode niya.